Di ba? O nga pala, no, ABP nga pala, di ba? 1-1-3-4 sa balota. Kung wala pa po kayong napipiling party list, baka gusto niyo po consider ang ABP. Ang bumbero ng Pilipinas. Okay, game start na po tayo, no? Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito. Ngayon, nagpapakalat po ngayon itong mga DDS na uuwi na raw si Digong. Okay, maraming salamat Nilin Lozano, no? Sa pagsuporta po sa ABP. Maraming salamat. Diba? So, actually, no, marami na kayong nakakita niyan eh. Sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok. Diba? Lagi sinasabi ng mga bobong mga DDS, uuwi na si Digong. Di ba narinig nyo lagi yan? Okay. Pero mga kababayan, no, kung babasahin po natin talaga yung history ng ICC, may chance. Makauwi si Digong. May chance talaga. Yun nga lang malabo. Especially na hindi po siya tatanggapin ng Pilipinas kasi wala na po jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So yung ang point ko dito, di ba, yung inaasahan po nila na mapalaya si Digong is hindi po ito mangyayari kasi po nag-withdraw tayo sa ICC. Kita niyo, napaka-ironic nun? Napaka-ironic? Ito para makuha niyo yung point natin dito, no? Explain natin ito ng sana maayos. Sabi dito, Malacanang maintained on Thursday, ito balita to kanina, that the Philippine government does not honor the jurisdiction of the International Court over the country. Di ba? So, Palace Press Officer, si Attorney Claire, insisted this when asked about the talks on interim release of former President Rodrigo Duterte. So sabi nga po ni Nicholas Kaufman, ang nilalakad po ngayon ng kampo po, ng legal team po ni Duterte is interim. Sabi nga rin po ni Attorney Nicholas Kaufman, kailangan daw po umuwi ni Digong sa Pilipinas kasi taga-Pilipinas si Duterte. So malinaw doon mga babayan na interim po talaga ang gustong gawin ng kampo ng mga Duterte. So ang problema nga po, sabi nga po ni Claire Castro, Yusek Claire Castro, hindi pwede. Kasi hindi naman tayo member ng ICC. So napasama pa. Alam niyo kung anong katangahan dito? Bobo po yung legal team po ni Digong. 'Di ba? Akala kasi ng legal team ni Digong, nung si Digong ang presidente, pag tayo po umalis sa ICC, hindi na po siya arestuhin. So mali, na-aresto siya ngayon, di ba? So ngayon ang problema ngayon ni Digong, kung ma-approve naman yung interim, wala namang bansa na tatanggap sa kanya bukod sa Pilipinas. So paano siya tatanggapin ng Pilipinas? Hindi na nga tayo member ng ICC. So napasama pa. Di ba? Kasi saan magpunta, napasama pa. Ganyan po katanga itong mga legal team nga po ni Digong. Oh. So sabi pa dito, ICC spokesperson, di ba? Sabi dito, said the Philippines has to accept technical measures and conditions for the judges to order the potential interim release for the former president. Tandaan natin mga kababayan na interim pa lang to ha. Hindi pa natin pinag-uusapan dito kung ma-aprobahan ba yung interim. Hindi Pag-uusapan natin dito kung sakali na ma-aprobahan yung interim na malabo naman. Ito, ayan pala ibig sabihin nun. Back to you, Digong. Di ba? Back to you, Digong, di ba? Oh. So sabi dito, with that, does it mean that we have to recognize the ICC as jurisdiction over the Philippines? I believe the family of former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. O nga naman pala, di ba? Oh. Tinan ninyo ha. Meron pong kaso na final, yung si Veronica, di ba si Kitty, si Bongo, ang alam ko si Bato, di ba meron silang final sa ICC, ay sa Supreme Court, na walang jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas. So, ibig sabihin nun mga kababayan, di ba kukontra din po ito pag nabigyan po ng interim si Digong. O, di ba? Oh, so para mas maganda, actually may ito. So ito actually nag-research po ako mga kababayan. Ito dokumento to from ICC. 'Di ba? Ano ba yung mga dahilan at mga rason para mabigyan po ng interim si Digong? Kumbaga babagsak tayo sa jurisprudence, 'di ba? So, alam ko naman iba-iba po yung kaso
At iba-iba rin po yung batas sa bawat bansa na nabibigyan po ng kaso ang kanilang citizen sa ICC, pero at least makakuha tayo ng idea kung paano ba nabibigyan ng interim ang isang akusado sa ICC. So sabi dito, no, okay, the accused must appear for trial and whenever required by the chamber. So unang rason para po mabigyan po ng interim si Digong, kailangan makumbinsi niya yung korte na kapag merong hearing, pupunta si Digong. So paano po ito makukumbinsi ni Duterte na pupunta si Duterte pag merong hearing sa ICC? Di ba? Tama, di ba? Okay. So sabi dito, the accused must post bond or private real or property security for surety in an amount sufficient to ensure the future appearance before the court as directed. So ibig sabihin mga kababayan, para po mabigyan pa ng interim si Digong, dapat merong bond. Merong bond. Ano bang magandang ang magbibigay siya ng ari-arian, pera man yan, SALN, whatsoever, para magiging guarantee. Di ba guarantee na si Digong nga po ay pupunta sa hearing. Maraming pera si Digong, di ba? May bahay, may lupa, may pera, di ba? May mga bank accounts. So, di ba? At least you get the point. Next, sabi dito, the accused must not commit new offenses in the jurisdiction which they are released or under the statute. So hindi na pwedeng mag-create, so hindi na pwedeng gumawa ng violation ulit si Digong. Di ba malay nyo baka patay ni Digong yung mga yung mga witness ng ICC. Kaya yung mga biktima po ng tukang, yung mga naulila ng tukang, baka patay ni Digong. Prenda, no? Yung Tagalog, prenda. Sanla. Di ba? The accused must refrain from harassing, intimidating, threatening, or otherwise interfering with witness in this case or the main case. Sa tingin niyo ba mga babayan, makukumbinsi ba ni Digong? Makukumbinsi ba ng legal team ni Digong? Di ba? Ang ICC para sumunod si Digong dito? Collateral assurance, tama nga, di ba? So paano? Alam naman po natin si Digong po kasi, di ba? Hindi siya sumuko eh. Kung sumuko sana si Digong, baka mapaniwala niya pa yung ICC. Sige, pagbigyan natin kasi sumuko naman siya. Hindi po siya sumuko. Inaresto po siya. At ang malupit dito mga kababayan, yung sinasabi nga po dito, no, na, di ba, na the accused must refrain from harassing, intimidating, or threatening, otherwise interfering the witness in this case. Mga kababayan, kung hindi po si Digong po ang gagawa nito, naharasin po yung mga biktima ng tukang, yung mga supporter. Mga violent po yung mga supporter, naalala nyo ba? Doon po sa bandang Mindanao, Bisaya ata yun, na merong rally ng mga pro-Duterte, merong sumigaw na BBM, binugbog. Nabalitaan nyo ba yun? Violent po yung mga DDS mga kababayan. At then nakikita natin mga streetwise, di ba, na yung mga Duterte fanatics po sa dahig, di ba, wala rin po sa tamang katinoan, mga baliw din. Kaya nga sabi ko nga imbis po na makatulong itong mga ginagawa po ng mga DDS na pagrari-rally po dyan sa harap ng dahig, basta papasama pa po ito na baka hindi po pagbigyan yung request na interim po ni Digong kasi violent po ang mga DDS. Kung hindi po si Digong po ang mag-harass dun po sa mga biktima ng tukang, yung mga DDS mismo. Actually marami ito At makita natin dito, utu-utu pa nga, di ba? Na mukhang mahirapan talaga sila dito, di ba? So meron pa yun dito. Marami ito the accused must report to the registrar in advance of any change. Okay na yan. So ito ang point, di ba? Malabo po na makauwi si Digong. At kung makauwi ba si Digong mga babayan, hindi po siya tatanggapin ng Pilipinas. Violente na yan sa pagiging desperado. Tama dyan, Mami Barlita, no? So, sana ba yun? Ito. So, sino ba to? Si Contreras to no? Ano bang pangalan nito? Hindi si Benji,
Isang Contreras to eh. Ito i-share ko lang itong video po na to kasi mas maganda to yung explanation niya eh. Di ba? Hindi katulad yung nabulol. Ito pakinggan nyo to Pangalawang tanong natin, kung sakaling payagan, Okay, Antonio Contreras pala. Antonio Contreras, thank you. Maraming salamat. Antonio Contreras. Okay, game. in the possibility that payagan si Pangulong Duterte makabalik sa ngayon, sabihin natin hindi hihintay ng 8 hanggang 10 taon ang trial at mabigyan siya ng provisional release. Pagpalagay na, may problema kasi ang kailang tanggapin siya ng Pilipinas. Ang Correct. problema hindi obligado ang Pilipinas tanggapin si Pangulong Duterte dahil hindi tayo miyembro ng ICC. Hindi pwedeng i-impose ng Pilipinas. Okay? Hindi pwedeng i-impose ng ICC sa Pilipinas, tanggapin nyo yan, citizen nyo yan. Pwedeng sabihin ng Pilipinas, theoretically, hindi na kami miyembro ng ICC. So ngayon, ito ngayon nakakatawa. Di ba si Pangulong Marcos, dati kaalyado ng mga Duterte, pero ngayon, di ba kung ano-anong tinawag nila, bangag, adik, pinagbanta ang pangpatayin ni Vice President Sara Duterte, di ba? Tapos ngayon, binabanatan siya ng mga Duterte supporters. After so many vilification, yung palang pag-uwi niya ay nasa palad pa rin ni Pangulong Marcos. Isn't it ironic? At yung ganyang sitwasyon, kasi naman, tayo ay nag-withdraw na sa ICC. Di ba sino bang nag-withdraw sa ICC? Hindi ba si Pangulong Duterte din? Diba? So ito yung inasabi na fact around and find out. So parang isn't it ironic that in the possibility that you'll be granted provisional release, that it is going to be very difficult to consider the Philippines because the Philippines is no longer a member of the ICC. And who decided to withdraw from the ICC? It's President Duterte. Now, again, granted that it's possible, the Philippines, again, on the second issue, allowing, it will be in the hands of the President, the current President, Ferdinand R. Marcos Jr. Back to you, Digong. Di ba? Napasama pa yung, tingnan ninyo Tanga po talaga. Di ba? Imbis po na makabuti po kay Duterte, yung pag-alis po sa ICC, imbis po na makabuti po sa kanya, nakasama pa lalo. Kasi di ba, ang rason lang naman talaga, kung baka tayo umalis sa ICC, para hindi po siya arestuhin. Ang problema, na-aresto po siya. So ngayon, para makauwi po sa Pilipinas si Duterte from ICC, technically, miyembro ang Pilipinas ng ICC or tatanggapin to ng presidente. O, di ba? So, napasama pa lalo. Yung pag-withdraw po ni Duterte sa ICC, napasama pa lalo. Di ba? Ito yung sinasabi natin mga kababayan eh. Di ba na ang ICC po, mayroon pong jurisdiction sa Pilipinas from 2011 to 2019. Kahit magtumbling-tumbling si Digong dyan mga kababayan, yung ginawa niya po sa Tokang, may jurisdiction po yung ICC dito. At sinabi na rin po ito ng Supreme Court. Di ba napasama pa nga eh. Oh. Anong mabuting nangyari kay Duterte nung nag-withdraw sa ICC? Wala. Napasama pa lalo. Yan kasi, puro yabang kasi. Akala kasi habang buhay presidente eh. Kung banata ng mga DDS, di ba? Yun ang sinasabi ko eh. Nasa kamay ni Pangulong Marcos lahat, kahit yung pagpayag na ma-arresta siya, kahit itong pagpayag na bumalik siya dito. Sana siguro inisip niya ng mga Duterte supporters at mga Duterte bago nila kung ano sinasabi tungkol kay Pangulong Marcos. Di ba? So, hindi ko man sinasabing personalin sila ni Pangulong Marcos, pero sinasabi ko the fact that Marcos has now the final say on these things is simply poetic justice for some. So yun. Sana na ipaliwanag ko siya maayos. Meron pa akong isang gustong, alam kasi, yun nga, yung ang mga DDS, kung magsalita ngayon, andyan yung magbanta ng kaguluhan, na andyan yung upakan ng ICC, na andyan yung intimidate ng mga witnesses, ang mga nagsampa ng kaso, yan ay nakaka-apekto sa petisyon ng provisional release kasi sasabihin ng ICC, hindi namin pwedeng palayaan yan. Una, ito ako natawa, Digong catch by his own trap. Oo nga, totoo nga. Yan at pati yung mga supporter niyan sinasabi walang jurisdiction ng ICC. Pag pinawalan yan, baka hindi na bumalik dito. Pangalawa, yun nga yung mga pagbabanta. Baka magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas. Pangatlo, yun nga, yung sa Pangulong Marcos, kung papayag. O, diba? So, malinaw, mga kababayan, na itong ginawa nga po ni Digong, hindi niya napag-isipan.
Hindi niya napag-isipan. Kahit po yung war on drugs, hindi niya napag-isipan. Kahit po yung tokhang, kahit yung reward system, hindi niya napag-isipan. Hindi ko alam kung ano bang motivation ni Digong kung ba't niya ginawa yan. Pero malinaw dito, hindi, ginawa niya po yan, hindi po para sa taong bayan. Ginawa niya po yan, kasi nga po, psychopath po siya. Base po yan sa hatol po ng korte noong 2000, year 2000. Doon po sa annulment. Di ba? Alam niyo yun, di ba? Yung annulment po ni Digong dito kay Elizabeth Zimmerman. Ang nakalagay po doon, kaya sila naghiwalay o bakit sila nag-annulled, si Duterte daw po ay merong mental health issues. Narcissistic personality disorder. So, malamang kaya siguro ginawa lang ni Digong yung tukhang para to fulfill yung kanyang pakiramdam sa kanyang mental disorder. Diba? Hello po kay Autohan Pointing. Maraming salamat. No? So, yan na. So, thank you mga kababayan. No? So, kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa mga posibleng rason or posibleng maging posibleng maging nakalimutan ko dito. Yung posibleng maging paraan ni Digong para po siya ay mabigyan ng interim. Sa tingin nyo ba, mabibigyan pa ito ng pagkakataon ng ICC? And then dito mga kababayan, ano pa masabi nyo rin po dito sa sabi nga po ni Sir Toto, no? Duterte is caught by his own trap. Diba? Tama ba yun? So sabi ni Kuya Inaro, no? Sabi ko Kuya Inaro, yung pag-withdraw, predictable na sa ICC people. O nga, totoo yan. Matagal na kasi ginagawa ng ICC to. So alam na po ng ICC ang gagawin nila kapag may mga bansa po na umalis sa ICC dahil nakasuhan po yung leader. Hindi naman ito bago sa ICC eh. Tanga lang po talaga si Duterte. Yun lang po talaga yun. Yan na sa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa team replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po na video po na to. So, thank you mga kababayan. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye. So,